Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ating puriin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay binigyan pa ng buhay at dinugtungan na ito at ginamit sa kabutihan. Alhamdulillah, ngayong paksa na kukunin natin ay tungkol sa Arabic letter or alpabetong Arabic. Siguro, napag-aralan na natin ng iba, hindi sa akin, ngunit sa ibang mga ustads natin dito sa academy, at tatapusin ko lang ang kanilang inumpisahan. Ngayong araw na ito, ating kukunin ang 4 na harful hijaiyah, or Arabic letter, Arabic na titik. Yun ay ang alfa, wal qaf, wal kaf, wal lam. Makikita nyo sa ating screen ang mga harf na to o mga titik na ito. Una sa ating pag-aaralan, kung paano natin isulat ang mga huruf na to, ang titik na ito, ang 4 na titik na ito, kung paano natin isulat sa mas maliwanag na titik. Pangalawa, alamin natin ang mga titik na ito, ang qaf, kaf, lam, fa, kung paano siya babasahin sa kanyang harakat, ay paano mo siya babasahin pag nalagyan na siya ng vowel. 3 ang vowel na ibibigay natin sa kanya. Yung fatha, magtinig a, yung kasra, magtinig i, at yung dhamma, yung tinig niya ay u. So para din sa Western English, kung tayo ay mag-aaral, mas madali ang sa Arabic language o Arabic na alphabet. Sa basic, 3 lang ang vowel niya, a, i, u. Kaya mas madali alamin at mas madali na makakabasa tayo ng Quran, inshallah. Ang pangatlong nasa loob ng kitab na ito ay kung paano natin masegregate or malalaman ang ashkal, kitabul ahraf fi awwali wa wasatihi wa akhiril kalimat. Paano natin malalaman na ang kalima pag siya ay nakalagay sa unang kalima, unang words, sa gitna, or sa panghuli? Paano ang mukha ng mga titik na ito? Yung fa, qaf, kaf, lam, may iba't ibang itsura siya pag siya ay nakalagay sa umpisa. Iba naman, mag-iiba yung mukha niya pag siya ay nakalagay sa gitna ng bayna kalimatain, bayna sa gitna ng 2 titik, mag-iiba ang kanyang mukha. At pag siya ay nakalagay sa panghuli, mag-iiba din ang kanyang mukha. Ito, dito malalaman natin inshallah. At ang pang-4, paano malalaman natin ang pagbigkas ng tamang pagbigkas sa kanya? Tulad ng qaf at kaf, may pagkakaiba sa kanya. Kung papakinggan lang natin, parang magkapareho. Ngunit, malaki ang pinagkaibahan nila. Kasi, ang qaf, dapat binabasa siya ng qaf at kaf. Na dito sa wahda na ito, sa aralin na ito ay ating aalamin kung paano ang tamang pagbigkas at pagbasa sa kanya ng mga
harful hijaiya na ito. At ang panglima ay ating pakinggan at basahin ang mga huruful hijaiya na ito ng tamang pagbigkas. Ang pang-anim ay papakinggan natin kung paano rin ang tamang pagbasa sa kanya ng mga harf na ito. So inshallah, papasok tayo ngayon sa unang ating darsul awwal, ang unang aralin. Ang unang aralin natin ay ang titik na fa, harful fa. Fa. Awalan, ang una, unzur, wastami' waraddid. Ang una, ang fa na ito, ang first, ang unang aralin natin ay unzuru. Tingnan mo at pakinggan mo at ulitin mo ang aking sinasabi. Makikita nyo sa screen natin ang titik na ito, ang harful fa. Pag siya ay lalagyan natin ng vowel, yung kaninang nabanggit natin, yung tatlong vowel, fatha, kasra, o dhamma, magtutunog siya na a, yung fatha, yung kasra, i, yung dhamma ay u. Pag siya ay nakadugtong sa fa, ilalagay natin sa harful fa. Dahil ang ating kukunin ngayon, ang unang kukunin natin na titik ay yung fa. Lalagyan natin ng tatlo na ito ng vowel. Paano siya babasahin? Fa, pag siya ay sa fatha, fa, yung linyang sa taas, nakalagay, nakapatong sa harful fa, ang tunog na ito ay magiging fa. Fa. Okay. Yung kasra naman, yung linya sa baba ng harf, for example, makikita nyo yan, yung fa, may nakalinya siya sa baba, isang linya. Ang tawag ng linya na yon ay vowel kasra. Ang tinig niya ay i. Pag siya ay dinilagay sa fa, magiging fi. Magiging fi. So, fa, fi. Dalawa na ang nakuha natin. At pag siya ay yung vowel na panghuli, yung parang maliit na, parang guhit na siyam, ang tawag sa vowel na yon ay dhamma. At ang tunog niya ay u. Pag siya ay dinugtong o nilagay sa harful fa, magtutunog siya ng fu. Ang tunog niya ay fu. So, babasahin ko at uulitin nyo. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okay. At paano naman siya isusulat sa umpisa? Ang harful fa, ang titik na fa, pag siya ay sinulat tulad ng makikita ninyo sa screen natin, fa, sun. Sa umpisa yung fa. Fi'ranun. Furshatun. Furshatun. Okay. Tatlo ang ating halimbawa ng fa pag siya ay nakalagay sa umpisa. Pag siya ay naging words na siya, fa, run, fa, sun, fi'ranun, furshatun. Okay. Yun ang unang aralin natin. Yung pangalawang aral na makukuha natin kung paano siya isusulat ang fa. Sa umpisa, paano ang kanyang mukha. Pag siya ay nasa gitna ng dalawang harf, ng dalawang titik na alphabet, Arabic, pag siya ay nakagitna yung pa, mag-iiba na ang kanyang mukha, mag-iiba na kanya ang syakal niya. Makikita natin sa screen, pag sa umpisa, parang isi-circle mo and then isusulat mo, ipatapon mo siya sa patungo sa kaliwa. And then may idudugtong na.
Pag siya ay nasa gitna, parang may isang linyang mahaba and then isisircle mo siya and then tungo sa kaliwa. Ganon pag siya ay nasa gitna ng kalima. Pag siya ay sa dulo, may nadugtungan siya and then isisircle mo and then mabubuo yung kanyang dulo na fa. Ganon lang kasimple ang pagsulat sa umpisa, sa gitna at sa huli. At thalitha, yung pangatlong aral na makukuha natin o pag-aaralan natin dito, ikra waktub. Ibig sabihin, basahin mo at isulat mo. Okay. May mga nasa larawan, makikita ninyo, yung elepante, paano siya sa Arabic? Filun. Yung fa, filun. Tapos yung kanyang vowel ay nasa baba. Okay. And then nasa umpisa siya nasulat yung fa. Safinatun. Ang ibig sabihin ng safinatun ay barko. Dito, makikita natin ang halimbawa ng fa pag siya ay nakalagay sa gitna. Safinatun. Makikita niyo yan sa screen. Pangatlo, sayfun. Ay ibig sabihin ang espada. Dito naman sa kalima na to, ay makikita mo ang fa na sa dulo. Sayfun. Harufun. Makikita mo naman ang fa dito pag siya ay nasa dulo. Dalawang klase ang makikita natin sa dulo ng pag-ang fa. Minsan, may mga titik na hindi pwede dugtungan. Yun ang mga waw, alif. Di siya pwedeng dugtungan dahil maiiba na ang kanyang mukha. Yung dal at saka dal, ra, zay, yung mga harf na hindi pwede siya dugtungan. Okay. Yun ang pangalawang pag-aaralan natin. Yung paano siya isusulat sa umpisa, sa gitna, at sa panghuli. Okay. Ad-darsu tsani, ang pangalawang pag-aaralan natin ay ang titik ng qaf. Qaf. Tingnan nyo pagbasa qaf. Iba yung kaf. Pagpapakinggan lang natin, parang pareho. Ngunit ang qaf at saka yung kaf ay magkakaiba. Ang qaf ay parang bibilog ang inyong bunganga pag ikaw ay nagbabasa ng titik ng qaf. Okay. Awalan, ang unang pag-aralan natin sa qaf, katulad din ng sinabi natin, lalagyan natin ng vowel na fatha, yung sa taas na linya, kasra, yung linyang sa baba ng qaf, at saka yung dhamma, yung pa, bilog na ganyan, pahaba, yun ay dhamma. At ang kanyang tinig ay u. Okay. Paano natin babasahin yun? Ko. Koy. Ku. Paano? Ko. Koy. Ku. Ganon. Alhamdulillah. Ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa sa mga larawan kung paano siya o anong itsura niya sa larawan pag siya ay nasa umpisa. Qalamun. Pag siya ay nakadugtong na sa mga ibang titik na huruf hijaiya, ganito ang mukha niya. Qalamun. Ang ibig sabihin na ay ballpen. Qirdun. Qirdun. Yun ang halimbawa ng vowel na i. Qirdun, ang ibig sabihin ay unggoy. Quflun. Yun naman ang vowel na dhamma. Pag siya ay nakapatong sa qaf, magiging ku. So, gagawin siyang isang sentence or kalima, quflun. Ang ibig sabihin ay kandado.
Okay. Sa pangalawang pag-aaralan natin sa qaf, katulad din natin ng kuha natin sa fa, kung paano siya isusulat sa umpisa, yung qaf, sa gitna, at panghuli. Actually, yung fa at saka qaf ay magkasing mukha lang siya sa umpisa, sa gitna, at saka panghuli. Same yung kanyang mukha. Magkakaiba lang sila. Pag fa, isang tuldok sa taas. Ang qaf ay dalawa. Non. Anong pinagkaiba nila? Yung fa ay isang tuldok sa taas. Yung qaf ay dalawa ang tuldok niya. Okay. Thalitha, yung pangatlong pag-aaralan natin sa qaf, magbibigay tayo ng halimbawa pag siya ay ginawa na ng words, okay, or sentence, o pangungusap, or bagay. Okay, tulad ng qaf, nabanggit natin qalamun. Pag siya ay nasa gitna, haqibatun. Pag siya ay sa huli, ibriqun. At pag siya ay sa huli din, yung masiseparate siya. Minsan kasi yung qaf, yung fa, pag sa dulo, minsan nakadugtong siya, minsan nakahiwalay siya. Kaya dalawa ang mukha niya pag siya ay nakalagay sa panghuli. Ibriqun, ito nakadugtong siya, pero nasa huli pa rin ang qaf. Ito naman yung dawraqun, sa panghuli siya, pero separate siya sa mga harf. Hindi siya nakadugtong dahil before siya ay ang titik na waw. Na ang waw ay kasali sa mga harf na titik na hindi pwede dugtungan. Siya lang ang pwede mangdugtong pero hindi siya pwede dugtungan. Okay. Naintindihan? Okay. Napakadali lang. Ngayon naman, sa wahda sadis na to, kukunin natin darsa thalitha. Yung pangatlong titik na kukunin natin sa araw na ito. Yun ay ang kaf. Titik na kaf. Tingnan yung kaf. Ganon. Ang kaf, ang mukha niya, yung parang mahaba, and then mahabang kanyang buntot, at saka may maliit na S sa loob. Yun ang kaf. Okay. Pangalawang aral na makukunin natin, unzur. Wastami' waraddid. Tingnan nyo at pakinggan nyo and then ulitin nyo. Pag nalagyan na natin ng vowel ang kaf, yung fatha, kasra, dhamma, ay automatic na magtutunog siya a, i, u. And then, pag siya ay nakalagay sa mga harful ijaiya, sa titik ng alphabet, ang kukunin lang sa alphabet na yun, yung K lang, K. And then, pag naglagyan na siya ng syakal na fatha, ka. Pag sa baba, ki. Pag dhamma, ku. Hindi, ibig sabihin, porket siya si kaf, kaf siya. Pag nalagyan siya ng vowel, kaf, kif, kuf, no. Hindi ganon. Sa umpisang titik lang, pag isusulat siya sa English, sa Western, pag sisulat siya yung kaf, K, A, F, pag siya ay nalagyan na ng vowel sa Arabic, mawawala na yung A at saka yung F. K na lang ang matitira. Kung ano man ang nakadugtong sa kanyang vowel, either or patha, kasra, or dhamma,
yun na ang dudugtong na letra. Nabanggit natin, ang fatha ay tunog na a, ang kasra ay i, yung dhamma ay u. So, pag nilagay siya sa kaf, matitira lang yung k, ka, ki, ku. Ganon lang. Paano? Ka, ki, ku. Okay. At paano naman siya babasahin pag siya ay nasa isang words na, isang salita na? Tulad ng kalbun. Kafa, kalbun. Kalbun. Huwag kang magsabi ng kalbun. Kung ang inyong intensyon ay aso, huwag kang magsabi ng kalbun. Kung naman ang intensyon mo ay puso, huwag kang magsabi kalbun. Dahil ang intensyon mo ay puso, pero yung binanggit mo ay aso. Yan ang pinakamalaking pinagkaiba. Kaya pag-aaralan natin kung paano babasahin ng tama ang mga titik ng alphabet. Okay. Ito kaf. Kaf. Parang ngingiti ka lang, nakasimple ka lang babasa sa kanyang kaf. Okay. Pag siya ay nagiging words na, magiging sentence na siya, kalbun. Ibig sabihin ay aso. Kitabun. Ang ibig sabihin ay book or libro. Kuratun. Kuratun. Ibig sabihin ay bola. Okay. Yun ang mga example makikita nyo sa larawan sa screen natin, inshallah. At pangatlo, paano natin isusulat ang kaf sa umpisa, sa gitna, at sa panghuli? Napakasimple lang. Pag makikita nyo yan, pagka sa umpisa, gaganon lang siya. And then, pag siya ay sa gitna, may isang linya na dinugtungan niya. And then, pataas, gagawin yung kaf. And then, yung dudugtong sa kanya. Pag ay sa huli naman, ay lalabas ang kanya talagang itsura. May linya na kanyang dinugtungan. And then, isusulat siya ang kaf at saka ilalagay yung maliit na S. Minsan, ganon ang mukha niya. Panghuli. Okay, makikita ninyo din yan ang example. Okay, ikra waktu. Basahin natin and then isulat. Ang unang kanya, ang mga example sa kanya, pag siya ay nasa umpisa ng titik. Paano siya isusulat? Tulad ng Ka'batun. Ka'batun. Ibig sabihin yung Kaaba, yung black stone na holy mosque doon sa Makkah, Ka'batun ang tawag na yun. Pag siya ay sa gitna, Samakatun. Okay. At pag siya ay sa huli, Samakun. Samakun. At pag siya ay din sa huli, minsan nakahiwalay siya, tulad ng sinabi, pag siya ay nakadugtong sa titik na hindi pwede dugtungan, siya ay magse-separate at lalabas ang talagang kanyang mukha, ang kanyang kulay, ang kanyang shape ng titik ng kaf. Tulad ng siwak, tingnan nyo yung kaf dito, separate siya. Ang dinugtungan niya ay alif, na ang alif ay hindi pwede dugtungan. So, magiging separate talaga siya. Siwakun. Okay. Tama, siwakun. Okay. Ito na tayo. Maybe sa lam na tayo. Darsur rabi'. Ang pang-apat na aralin natin ngayon ay ang harful lam. Harful lam. Lam. Okay. Una, unzur wastami' waraddid. Tingnan nyo and then pakinggan nyo at ulitin ninyo.
Okay. Tulad ng nakuha natin, yung fa, qaf, kaf, pag siya ay nilagyan din ng vowel na fatha, kasra, dhamma, tandaan nyo, tatlo ang basic na vowel ng Arabic. Yung fatha, dhamma, kasra. Yung tunog niya, a, i, u. Okay. So, pag ang lam, tulad ng nakuha natin, paglagyan siya ng vowel, maalis na yung L-A-M, lam, di ba? Aalisin mo na yung A at saka yung M. Matitira lang yung L. Pag siya ay nilagyan ng vowel na fatha, magtunog A, ang pagbasa kanya, la. Pag vowel sa kasra, sa baba, magtunog niya li. Pag dhamma, ang tunog niya ay lu. La, li, lu. Okay. Ulitin. La, li, lu. Ganon lahat ng alphabet ng Arabic, huruful hijaiyah, pag siya ay nadugtungan ng mga vowel na fatha, kasra, dhamma mula sa alif hanggang sa ya. Pag siya ay sa alif, alif, a, i, u, ba, ba, bi, bu, ta, ta, ti, tu, sa, sa, si, su, hanggang sa dulo, hanggang sa ya. For example, nakuha natin ngayon, fa, fa, fi, fu, qaf, qa, ki, ku, kaf, ka, ki, ku. Ngayon, yung panghuli, lam, la, li, lu. Okay. Tama. Ngayon, bibigyan natin ng halimbawa ang lam pag siya ay nakasulat na bilang isang pangungusap or isang words. Makita nyo sa sa picture natin sa larawan, yung lam, laymun, laymun, ay ibig sabihin ay lemon. Lisanun, ibig sabihin ay dila. Lusus, lususun. Okay. Pangatlong aral, ganon din kung paano natin isusulat yung lam sa umpisa, lam sa gitna, at lam sa panghuli. Makikita nyo yan sa screen natin, yung lam ganito sa umpisa. Pag sa gitna, may nadugtungan siya pataas, and then, pagilid papunta sa kaliwa, may dudugtong sa kanya. Pag siya ay sa huli, may nadugtungan siya, and then, yung kaf at saka lam, magkapareho siya. Sa dulo, magkapareho siya. Pero ang pinagkaiba nila lang ay yung maliit na S. Sa kaf, yun ang maliit na S, hindi naalis. Sa lam, makikita mo talaga pareho lang sila. Okay. Then, babasahin mo at isusulat natin yung lisanun pag siya ay yung lam na sa umpisa. Pag siya ay sa gitna, makita mo sa picture sa screen natin, muthallathun. Nasa gitna yung lam. Tingnan nyo. Pag siya ay sa huli, jamalun. Tingnan nyo, jamalun. Pag siya ay sa panghuli na, nagse-separate, jimalun. Okay. Bakit siya na-separate dito? Dahil nakadugtong siya sa alphabet na hindi pwede dugtungan. Ano-ano ba yon? Yung alif, dal, zal, ra, zay, at saka waw. 6 na titik na pwede dumugtong, pero hindi siya pwede dugtungan. Kaya dito, 2 mukha niya sa dulo. Okay. Ito naman, isusulat natin, lalagyan mo ng bilog, pabilog, hawla ramzi sautil masmu'. Okay.
Tadribat. Okay, dito na tayo sa exercise. Sa exercise na tayo. Ha? Fukutu. Fukutu. Okay. Saan dyan ang fa at ang kanyang vowel ay dhamma? Lagyan nyo ng below. Okay. Pangalawa, kala'u. Kala'u. Saan dyan ang lam na may vowel na fatha? Okay. Pangatlo, fi, bi, zi. Fi, bi, zi. Saan dyan yung fa na may vowel kasra? Okay. Pangapat, ku, ku, u. Ku, ku, u. Okay. Saan dyan ang qaf na may vowel na dhamma? Panglima, la, ra, fi. La, ra, fi. Saan dyan yung fa na may vowel na kasra? Panganim na exercises natin, fukuku. Fukuku. Saan dyan yung kaf na ang kanyang vowel ay dhamma? Kaf. Kaf. Okay. Dito naman, sa number 2 na pagsusuri natin sa exercises, istami' wada' alamatu as-sah bijanib as-sawt al-fa was-sawt al-qaf was-sawt al-kaf was-sawt al-lam kama fi namudaj. Okay. Lalagay mo daw ng check ang titik na binanggit tulad ng fa. Pag siya ay fa, yun ang lalagyan mo ng check. Ha? Yun ang lalagyan mo ng check na sa fa. Example, filun, qirdun. Okay, saan dyan ang fa? Filun, qirdun. Pangalawa, shivlun, fa'run. Shivlun, fa'run. Okay. Pangatlong example, burtukol, fursatun. Saan dyan ang fa na nakalagay? Burtukol o fursatun. Pangapat na halimbawa, sayfun, baytun. Saan dyan ang fa? Okay, pangalawang titik ay yung qaf. Lalagyan mo kung check kung nandyan ang qaf. Qirdun, usfurun. Qirdun, usfurun. Lalagyan mo ng check pag siya ay nandun ang qaf. Pangalawang halimbawa, filun, qaribun. Filun, qaribun. Okay. Pangatlo, sayfun, azmatun. Burtukol, laymun. Okay. Pangapat na titik ay kaf. Hanapin na naman natin yung kaf kung saan siya nakalagay sa mga titik. Syubbakun,
furusyatun, kitabun, kurrasatun, usfurun, filun, lu'batun, katifun. Okay. Lagyan nyo ng check, ha? Ito. Dito naman tayo sa lam. Okay. Hanapin natin yung lam sa pag nakalagay na sa sentence. Laymun, kirdun, kitabun, fa'run, jamalun, lu'batun, baytun, jimalun. Okay. Then makikita natin yan. Pag naintindihan nyo ang ating paksa na sa araw na ito. I-check nyo lang. Okay. Ito naman, lagyan mo ng pabilog. Irsim da'iratun. حول الشكل المناسب للتحريف ثم أكمل. Okay. Lagyan mo na siya ng pabilog na yung makikita nyo sa screen natin. For example, fa sa umpisa, sa gitna, sa panghuli. And then magbibigay tayo ng example na larawan. Yung pangalan niya, for example, fursatun ay ibig sabihin ay sipilyo. Saan dyan ang ibibilog mo? Fa sa gitna, fa sa umpisa, o fa sa panghuli? Okay, naintindihan? Okay. Yung pangalawang picture natin ay kirdun. Ay ibig sabihin ay unggoy. May kalima dyan, may sentence dyan, na may nawala. May isang harf, titik na wala. Yung natira dyan ay ra at sa kadal. So, saan dyan ang nilagay mo? Kaf sa umpisa, kaf sa dulo, kaf sa gitna. Okay. Blank tabun. Ay, ibig sabihin ay libro. Tabun. Ano ang nawala sa blank na yon? Kaf sa umpisa, kaf sa gitna, or kaf sa panghuli. Okay. Pangapat ay jama blank o patlank. Ano yan? Ilalagay mo lam sa umpisa, lam sa gitna, or lam sa panghuli. Safi blank natun. Ano ang nawala dyan? Fa sa umpisa, fa sa gitna, or fa sa panghuli. Okay. Daura blank. Ano ang nawala dyan? Qaf sa umpisa, qaf sa gitna, or qaf sa panghuli. Ang pangpito ay siwak blank. Sa kaf to. Ano? Kaf sa panguna, kaf sa gitna, or panghuli. Pangwalo, blank, laymun. Ano ang nawala dito? Lam sa umpisa, sa gitna, or panghuli. Ang panghuli ay kharuf blank. Fa sa umpisa, fa sa gitna, or fa sa panghuli. Yon ang ating mga exercises. And then, dito naman tayo. Idugtong nyo. Sil as-suratu bi kalimatil kama fid namudaj. Idugtong nyo yung picture na makikita ninyo sa mga nakasulat na words or mga kalima. Mayroon dito isang picture na toothbrush or sipilyo. Ano siya sa Arabic? Usfurun, suwarun, or fursyatun. Yon, idudugtong nyo lang yung picture na yun sa kanyang pangalan. Sil, idudugtong. Pangalawa ay barko.
Saan dito yung pangalan na barko idudugtong mo? Tiflun, dhillun, safinatun. Okay. Pang-apat ay puso. Kita nyo sa larawan. Ano ang puso? Qalbun, khaytun, mahafilun. Okay. Yung pang-apat ay yung Kaaba. Yung sagradong itim na bato na malaki sa Makkah. Ano yun? Ushun, Ka'batun, or Faqasun, Qafasun. Panglima ay dila. Saan didudugtog yung dila sa Arabic? Baydun, lisanun, dalwun. Okay. Yung pang-anim ay yung lemon. Suwarun, qittatun, laymun. Saan mo idudugtong ang lemon na yan? Okay. At ang panghuli, sa paksa na ating pag-aaralan sa araw na ito, Ikra thumma maktub kama fin namujad. Okay. Ikra, babasahin natin, may sa picture, at babasahin natin ang kanyang pangalan. For example, umpisa, yung sipilyo. Paano siya babasahin? Fursatun. Paano? Fursatun. Okay. Pangalawa, yung kamelyo, jamalun, jamalun. Okay. Pangatlo, yung lemon, laymun, laymun. Pangapat, yung kambing, kharufun, kharufun. Okay. Alhamdulillah, ang apat na titik na nakuha natin ay yung fa, qaf, kaf, lam, naway magbigay sa atin aral, mabuksan ang ating isip, at-isipan, puso at isipan natin, na insyaAllah tawfikan tayo ng Allah na hindi magtatagal makakabasa tayo ng Quranul Karim. InsyaAllah dahil malapit na ang Ramadan, ay kanyang syahr Ramadan, unzila fihi al-Quran, ang buwan ng Ramadan ay yung bumaba yung Quran, na dapat sa Ramadan na ito, biidnillah, naway paabutin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at magagawa tayo ng kabutihan before ng Ramadan na makabasa na tayo ng Quran, biidnillah, insyaAllah. Naway pahabain pang ating pamumuhay sa mundong ito at magamit natin sa kabutihan. Qul qawli hada, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.